Sa simula ng kwento, ipinakilala sa atin ang isang lalaking nagngangalang Ino. Siya ay isang guro ng sining na kamakailan lamang inilipat sa isang paaralan sa lungsod ng Mujan. Ang partikular na paaralang ito ay para sa mga batang may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. Habang nagmamaneho patungo sa lungsod ng Mujan, ang sasakyan ni Ino ay bumangga sa isang hayop, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol at maaksidente. Kasabay nito, isang trahedya ang naganap. Isang bata ang nakatayo sa harap ng isang paparating na tren, at nagpakamatay. Ang dahilan sa likod ng nakakalungkot na pangyayaring ito ay ibubunyag sa susunod na bahagi ng kwento. Sa sumunod na eksena, dinala ni Ino ang kanyang sirang sasakyan sa isang garahe para sa pagkukumpuni. Ipinaalam sa kanya ng mekaniko na ang pag-aayos nito ay mangangailangan ng kaunting panahon. Dahil mahuhuli na siya, nagpasya si Ino na umalis dala ang sirang kotse. Ngunit habang papaalis, isang batang babae na nagngangalang Eugene ang aksidenteng bumangga sa kanyang sasakyan mula sa likuran. Mabilis siyang humingi ng tawad para sa aksidente at inalok siyang sumakay papunta sa paaralan. Habang nagmamaneho, ibinahagi ni Eugene na siya ay nagtatrabaho para sa isang local civic group na nakatuon sa proteksyon ng bata at katarungang panlipunan. Pagdating nila sa paaralan, inabot ni Eugene kay Ino ang kanyang contact card at sinabihan itong makipag-ugnayan kung sakaling kailanganin nito ng tulong. Pagkatapos nito, nakilala ni Ino ang principal ng paaralan. Sa kanilang pag-uusap, nabunyag na ang paglipat ni Ino ay inayos ng isang propesor na nagngangalang Kim. Matagal nang magkakilala sina Propesor Kim at ang principal. Pagkatapos ay tinawag ng principal ang punong guro upang ipaliwanag pa ang mga bagay-bagay. Nang makita ni Ino ang punong guro, nagulat ito. Halos magkamukha ang principal at ang punong guro. Dinala ng punong guro si Ino sa labas at ipinaalam sa kanya na kailangan niyang mag-ambag ng $50,000 para sa school's development fund. Nagreklamo si Ino, at sinabing masyadong malaki ang halaga. Bilang tugon, ipinaliwanag ng punong guro na ang bawat bagong guro ay inaasahang mag-aambag sa pondo bilang isang karaniwang gawain. Kalaunan, sinabi ni Ino sa kanyang ina ang lahat. Nagulat din ang ina ngunit tiniyak niya sa kanya na makakahanap siya ng paraan para ayusin ang pera. Sa sumunod na araw, nagsimula si Ino ng kanyang unang klase at sinabihan ang mga bata na gumuhit ng ilang mansanas. Isang batang lalaki na nagngangalang Guangman ang dumating ng huli. Tinanong ni Ino kung bakit siya nahuli, ngunit nanatiling tahimik ang bata. Kalaunan sa silid ng mga guro, tinanong ni Ino ang isang guro na nagngangalang Park Bo-hyun tungkol kay Guangman. Ipinaliwanag ni Mr. Park na ang nakababatang kapatid ni Guangman ay namatay ilang araw pa lamang ang nakalilipas, kaya naman siya ay naging napakatahimik. Lumalabas na ang batang nagpakamatay sa simula ng pelikula ay ang nakababatang kapatid ni Guangman. Sinabi ni Ino kay Mr. Park na hindi lang si Guangman ang kakaiba ang kinikilos. May iba pang mga bata sa klase na hindi nakikipag-usap kahit kanino o nakikihalubilo. Ipinaliwanag ni Mr. Park kay Ino na dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na magturo sa isang paaralan para sa mga may espesyal na pangangailangan, kakailanganin ng kaunting panahon para makapag-adjust siya sa kapaligiran. Nang gabing iyon, nagpuyat si Ino sa pagbabasa ng mga file ng mga estudyante ng mga bata sa kanyang klase. Nalaman niya na ang ama ni Guangman ay may malubhang sakit at wala na ang kanyang ina. Habang tinitingnan ang mga record, nakita rin niya ang mga file ng dalawang batang babae na nagngangalang Yondo at Yurei. Mula sa file ni Yondo, natuklasan niya na ulila ito. Sa kaso ni Yuri, nalaman niya na ang mga magulang nito ay may problema sa pag-iisip. Matapos suriin ang mga file ng ilang sandali, aalis na sana si Ino nang bigla niyang marinig ang isang taong sumisigaw mula sa itaas. Sinundan niya ang tunog, napadpad siya malapit sa banyo ng mga babae. Nang bubuksan na niya ang pinto para mag-imbestiga, dumating ang gwardya ng paaralan. Sinabi ni Ino sa gwardya na may narinig siyang sumisigaw mula sa loob ng banyo. Kaswal na sumagot ang gwardya na ang mga bata sa paaralan ay madalas sumisigaw sa gabi para lang sa kasiyahan. Kinabukasan, nakita si Officer Jung na nakaupo sa opisina ng prinsipal. Binibigyang suhol ng prinsipal para pagtakpan ang kaso ng pagpapakamatay na kinasasangkutan ng nakababatang kapatid ni Guangman. Samantala, dumating din si Ino sa opisina upang isumite ang bayad para sa development fund ng paaralan. Pagkatapos ibigay ang pera, nagtungo siya sa staff room. Doon, nagulat siya nang makita si Mr. Park na marahas na binubugbog si Guangman. Pumasok si Ino at hiniling na malaman kung bakit niya sinasaktan ng husto ang bata. Ipinaliwanag ni Mr. Park na lumabas si Guangman noong nakaraang gabi kasama ang dalawang babae. Dagdag pa ni Mr. Park, ang sarili niyang nakababatang kapatid na lalaki ay umalis din sa paaralan sa katulad na paraan, at di nagtagal, namatay siya.
Sinabi niyang tunay siyang nagmamalasakit sa mga bata upang mapanatili silang disiplinado, minsan ay wala siyang ibang magagawa kundi gumamit ng puwersa. Sa sumunod na eksena, makikita si Ino na papaalis sa paaralan pagkatapos tapusin ang lahat ng kanyang trabaho para sa araw na iyon. Noon lang, napansin niya si Yuri na mapanganib na nakaupo sa gilid ng bintana. Tinawag niya ito, hinihiling na bumaba, ngunit hindi siya naririnig nito. Nabahala si Ino, agad na tumakbo papunta sa kanya at mabilis na hinatak siya pababa, at dinala sa ligtas na lugar. Nagulat sa biglaang paghawak, napaigtad si Yuri. Agad na humingi ng tawad si Ino at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit pinigilan siya ni Yuri at sinenyasan siyang sumunod sa laundry room ng paaralan. Dahil sa kuryosidad at pag-aalala, sinundan siya ni Ino. Pagpasok niya sa laundry room, natakot siya nang makita ang isang babaeng pilit na humahawak sa damit ni Yondo. Pumasok si Ino at agad siyang pinigilan. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Yoon Ji, ang tagapayo sa paaralan. Kalmado niyang sinabing tinuturuan niya lang ng leksyon si Yondo at dinidisiplina. Gulat at galit, kinwestiyon ni Ino kung anong uri ng disiplina ang may kasamang ganitong karahasan. Mariin niya itong binalaan na kung sakaling makita niya itong gumagawa ng ganoong bagay muli, ire-report niya ito at magsasampa ng formal na reklamo. Nawalan ng malay si Yondo, at agad siyang isinugod ni Ino sa ospital. Habang nasa daan, tinawagan niya si Eugene at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Kinabukasan, nakita si Ino na nakaupo sa opisina ng prinsipal. Inamin ng prinsipal na maaaring maging masyadong mahigpit si Miss Yoon sa mga estudyante. Dagdag pa niya na pinagsisisihan niya ang ginawa niya kay Yondo at plano niyang humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ng prinsipal kung saan kasalukuyang naka-admit si Yondo. Ibinahagi sa kanya ni Ino ang pangalan ng ospital. Sa sumunod na eksena, bumalik si Ino sa silid-aralan, hinihiling sa mga bata na gumuhit ng mga larawan ng isa't isa. Dahil nasa ospital pa rin si Yondo, naiwan si Yuri na walang kapareha. Lumapit si Ino at umupo sa harap niya, at marahang sinenyasan na dapat niya itong iguhit, at iguguhit naman siya nito. Gayunpaman, nag-atubili si Yuri at tumugon, sinasabing marami siyang peklat sa mukha, at makikita ang mga ito sa drawing. Kasabay ng isang mabait na ngiti, tiniyak sa kanya ni Ino sa pamamagitan ng sign language, nangako na iguguhit niya ang isang magandang larawan nito. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos niya ang isang magandang larawan na kumukuha sa kanyang magiliw na espiritu. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang malambot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yuri. Kalaunan, nakatanggap si Ino ng tawag mula kay Eugene, humihiling siya ng isang pagpupulong. Sinasabing mayroon siyang mahalagang sasabihin dito, isang bagay na tungkol kay Yondo. Nang magkita sina Ino at Eugene, ibinahagi niya ang isang mapaminsalang katotohanan. Si Yondo ay inabuso sa sexual na paraan, at ang taong responsable ay walang iba kundi ang prinsipal ng paaralan. Iniabot niya kay Ino ang isang sulat ni Yondo noong nakaraang gabi, na naglalarawan ng lahat ng nangyari sa kanya. Nakasaad sa sulat ang punong guro, kasama ang prinsipal ng paaralan at si Mr. Park, bilang mga sangkot. Isiniwalat din nito na inaabuso ni Mr. Park ang mga batang lalaki. Natigilan at galit na galit, hinimok ni Ino si Eugene na pumunta sa pulisya, ngunit umiling siya at sinabing wala itong silbi. Ipinaliwanag niya na kahit magsalita ang mga bata, ibabalik lang sila ng pulisya. Ang buong sistema ay may mga aberya, at ang pulisya ay nakikipagsabwatan sa prinsipal. Biglang isang alon ng pagkataranta ang bumangon kay Ino na kanyang naalala. Sinabi niya sa prinsipal kung saang ospital na-admit si Yondo. Sa ospital, nakitang pumasok sa gusali sina Yoon, ang prinsipal at si Mr. Park. Pagdating ni Ino, wala na si Yondo. Balis ang hinanap sa silid, natatakot siya sa pinakamasamang maaaring mangyari. Hanggang sa binuksan ni Eugene ang isang aparador sa sulok at natagpuan si Yondo na nagtatago sa loob, nanginginig ngunit ligtas. Kinabukasan, dinala ni Eugene sina Yondo at Yuri sa Human Rights Center. Doon, malumanay niya silang hinikayat na magsalita, upang sabihin ang katotohanan at makawala sa katahimikan. Ipinaliwanag ni Yondo sa sign language na habang naglalaro sila ni Yuri sa labas, pumasok si Yuri sa loob ng paaralan upang gumamit ng banyo. Lumipas ang oras, at nang hindi bumalik si Yuri, pumasok si Yondo sa loob upang tingnan ang kalagayan niya. Sa loob ng paaralan, tinawag ng prinsipal si Yondo sa kanyang opisina. Nang tumanggi siya, pilit niya itong hinatak. Nang makapasok na siya, ipinakita niya sa kanya ang isang video ng isang batang lalaki at babae sa isang hindi naaangkop na sitwasyon. Pagkatapos nito, sinubukan niyang samantalahin siya. Itinulak siya ni Yondo palayo at tumakbo upang magtago sa banyo.
Ngunit sinundan siya ng principal, nahabol at ipinagpatuloy ang kanyang mga aksyon. Ang umiiyak na boses na narinig ni Ino ay kay Yondo talaga. Naunawaan ang mga senyales ni Yondo, napahagulgol si Yuri. Sumenyas siya kay Inho, ipinaliwanag na dumaan din siya sa katulad na bagay. Sinabi ni Yuri kay Inho na isang araw, habang hinihintay si Yondo, nilapitan siya ng principal at inakit sa opisina nito dala ang pagkain. Doon, sinamantala rin siya nito. Habang naaalala niya ito, napaiyak si Yuri nang hindi mapigilan. Dagdag pa ni Yondo na nasaksihan niya ang mga kilos ng principal kay Yuri. Ipinaliwanag niya na isang araw, nang bumalik siya na may dalang pagkain, hindi niya mahanap si Yuri. Nang marinig ang musika na nagmumula sa opisina ng principal, sinundan ni Yondo ang tunog at pumasok sa silid, kung saan nakita niya ang lahat na nangyayari kay Yuri. Matapos masaksihan ito, agad siyang tumakas, ngunit nahuli siya ng principal at pinagbantaan gamit ang sign language. Sa sumunod na eksena, nasa apartment na si Inho nang dumating ang kanyang ina kasama ang kanyang anak na babae. Tinanong niya kung kumusta na ang mga bagay-bagay sa paaralan, ngunit hindi sumagot si Inho. Pinayuhan siya ng kanyang ina na panatilihin ang isang magandang relasyon sa principal, binanggit na mayroon siyang malakas na koneksyon. Pagkatapos ay nabunyag na ibinente ng ina ni Inho ang kanyang apartment, at ginamit ni Inho ang pera upang bayaran ang pondo ng pagpapaunlad ng paaralan. Kinabukasan, pumunta si Eugene sa tanggapan ng edukasyon ng lungsod at nagsampa ng reklamo laban sa principal. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyayari sa mga bata. Gustong malaman ng opisyal kung naganap ang mga insidenteng ito habang nasa klase o pagkatapos ng klase. Sumagot si Eugene na kahit hindi ito nangyari habang nasa klase, nangyari pa rin ito sa bakuran ng paaralan, at hinimok silang tanggapin ang reklamo. Gayunpaman, tumanggi ang opisyal, na sinasabing hindi sila maaaring gumawa ng anumang aksyon. Pinayuhan niya si Eugene na pumunta na lang sa City Hall. Sumagot si Eugene na kagagaling lang niya sa City Hall, at inutusan nila siyang pumunta sa tanggapan ng edukasyon. Napagtanto niya ang nangyayari, naunawaan niya na sinasadya nilang iligaw siya para maiwasan ang masangkot. Dahil sa pagkadismaya ngunit determinado, pumunta siya sa istasyon ng pulisya. Doon, hiniling niya kay Police Officer Jung na maghain ng ulat, ngunit tumanggi rin ito, dahil sinasabing mabuting tao ang punong guro na hindi gagawa ng anumang masama. Labis na nagalit si Eugene. Walang sino man ang handang seryosohin ang kanyang reklamo. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nagsabing pumayag ang isang istasyon ng TV sa Seoul na ibalita ang kwento. Samantala, nakitang sinasaktan ni Mr. Park si Gwangman, sinusubukan na humingi ng impormasyon mula sa kanya tungkol sa kung saan nagtatago sina Yondo at Yuri, ngunit walang alam si Gwangman. Sa matinding galit, hahampasin na sana siya ni Park nang makialam ang principal, sinabi niya kay Park na kung gusto niyang magpatuloy, dapat niya itong dalhin sa labas. Pagbukas pa lang ni Park ng pinto, nakita niya si Inho na nakatayo roon. Dumating si Inho para maghatid ng isang pumpkin na dala ng kanyang ina para sa principal. Doon, nakita niya si Gwangman na tila sinaktan dahil sa mga pasa. Sinubukan ni Park na kalagkarin palabas si Gwangman at patuloy na takutin siya sa harap ni Inho. Ngunit hindi na nakapagpigaw si Inho. Hinampas niya sa ulo si Park gamit ang parehong paso ng bulaklak at agad na isinugod si Gwangman sa Human Rights Center. Hinimok siya ni Inho na sabihin ang lahat. Gamit ang sign language, nag-aalangan na tinanong ni Gwangman kung ang pagsasabi ng katotohanan ay talagang magdadala ng hustisya. Tiniyak sa kanya ni Inho na ang mga taong responsable ay mapaparusahan. Kasabay nito, nagsalita si Gwangman, at isiniwalat na araw-araw siyang dinadala ni Mr. Park at ang kanyang nakababatang kapatid sa kanilang bahay at labis silang minamaltrato. Ang kanyang pahayag ay na-i-broadcast ng live sa buong lungsod. Di nagtagal, ang principal, ang kanyang kakambal at si Mr. Park ay inaresto. Sa unang pagdinig sa korte, sinubukan ng principal na ilarawan ang kanyang sarili bilang inosente. Sa sumunod na sesyon, tinawag ang gwardya ng paaralan upang magpatotoo. Inaangkin niya na sa loob ng 5 taon niya sa paaralan, hindi siya kailanman nakasaksi ng anumang kainahinala. Ngunit sa ilalim ng cross-examination ng abogado ni Inho, nabunyag ang katotohanan. Ang gwardya ay dati nang natanggal sa trabaho dahil sa pagnanakaw, at hindi makahanap ng trabaho. Hanggang sa ibinigay sa kanya ng prinsipal ang trabahong ito, naging malinaw na binili ang kanyang katapatan. Pagkatapos, ang doktor na sumuri sa mga batang babae ay tumayo sa harapan. Maling pinatotohanan niya na ang mga bata ay sinaktan. Gayunpaman, sa cross-examination, nabunyag na nagsumite siya ng 2 medikal na ulat. Ang pangalawa ay malinaw na nagsasaad na ang mga batang babae ay nagtamo ng mga pinsala. Pinatutunayan nito na sinubukan niyang pagtakpan ang pang-aabuso.
Ang lahat ng mga batang sangkot sa kaso ay emosyonal na nayayanig. Nahihirapan silang kumain o matulog. Sa kagustuhang tumulong, dinala sila ni Inho sa dalampasigan para maiba ang tanawin. Doon, tahimik na sinabi ni Yondo kay Inho na madalas silang pumunta sa dalampasigan kasama ang kanyang pamilya noong bata pa siya. Dati, naririnig niya ang mga alon. Pero ngayon, lahat ay tila tahimik. Matapos ang isang mapayapang araw sa tabi ng dagat, bumalik sila. Sa daan, nag-sign si Yuri kay Inho na sana siya na lang ang kanyang ama, at si Eugene naman ang kanyang ina. Pagkatapos nito, sa susunod na pagdinig sa korte, si Yuri naman ang magpapatotoo. Buong tapang niyang isiniwalat na nangyayari na sa kanya ang pang-aabuso simula pa noong siya ay nasa 3 baitang. Sinabi niya na sa tuwing susubukan niyang tumakas, itinatali siya ng prinsipal sa isang mesa para hindi siya makatakas. Nang gabing iyon, sinabi ng kaibigan ni Eugene sa kanya na sinusubukan ngayon ng prinsipal na patahimikin ang lahat sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera sa mga pamilya ni Guangman at Yuri. Dahil parehong may sakit sa pag-iisip ang kanilang mga magulang at hindi lubos na naiintindihan ang sitwasyon, madali silang manipulahin. Kalaunan, nakatanggap si Inho ng tawag mula kay Professor Kim, na nagtatanong kung pwede silang magkita. Nang dumating si Inho, nakita rin niya doon ang abogado ng prinsipal. Nagalok ang abogado sa kanya ng malaking halaga ng pera, kasama ang pera ng development fund. Nangako rin si Professor Kim na bibigyan siya ng prestihiyosong trabaho sa pagtuturo, sa isang nangungunang paaralan sa Seoul, lahat ay kapalit ng pag-atras sa kaso. Ngunit matatag na tinanggihan ni Inho ang alok. Sa sumunod na sesyon ng korte, tumayo si Yondo. Sinubukan ng abogado ng prinsipal na lituhin siya sa pagtatanong kung ang prinsipal ba o ang pinuno ang nanakit sa kanya. Malinaw na pinangalanan ni Yondo ang prinsipal. Hinamon siya ng abogado na kilalanin niya, dahil parehong-pareho ang kambal, ang prinsipal at ang pinuno. Ikinatwiran ng abogado ni Inho na hindi ito kailangan, ngunit iginiit ng kalaban na abogado, na sinusubukan na magtanim ng pagdududa at ipaglaban na ang pinuno, at hindi ang prinsipal. Nilapitan ni Yondo ang dalawa at pinagmasdan ang kanilang mga mukha. Pagkatapos, gamit ang sign language, may sinabi siya na nagdulot ng nakitang reaksyon sa isa sa mga lalaki. Ang prinsipal, nagtanong ang hukom kung paano niya nakilala ang pagkakaiba sa kanila. Ipinaliwanag ni Yondo na hindi marunong ng sign language ang pinuno, ang prinsipal lang ang marunong. At sa tuwing sasaktan siya ng prinsipal, sasabihin niya ang parehong bagay sa sign language na nagsasabing, kung sasabihin mo sa kahit sino, papatayin kita. Natahimik ang courtroom, ngunit desperado pa rin na sinubukan ng abogado ang ibang taktika. Nagtanong siya tungkol sa araw na nasaksihan ni Yondo ang prinsipal na inaabuso si Yuri. At kung nakarinig ba siya ng musika na nagdala sa kanya sa opisina. Tumango si Yondo, mariing sinabi ng abogadong bingi siya, paano niya narinig ang musika. Sinabi ni Yondo na nakakarinig siya ng kaunti, at upang kumpirmahin ito, nagsagawa ang korte ng isang maliit na pagsubok. Nagpatugtog sila ng musika habang nakatayo si Yondo na nakatalikod sa mga speaker. Nang marinig niya ito, itinaas niya ang kanyang kamay. Pagkatapos ay pinatay nila ang musika nang hindi niya nalalaman, at ibinaba niya ang kanyang kamay. Kinumpirma nito na nakakarinig siya ng mahinang tunog, kabilang ang musika na nagpapatunay sa kanyang pahayag. Kasabay nito, natapos ang sesyon ng korte. Sa sumunod na eksena, pinuntahan ni Eugene ang lola ni Guangman. Doon, nakasalubong niya si Yoon. Nakipag-ayos si Yoon sa lola ni Guangman sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng malaking halaga ng pera. Samantala, naghahanda si Guangman para sa kanyang pahayag, dahil siya na ang magsasalita sa susunod na pagdinig. Ipinaalam sa kanya ni Inho na hindi natatanggapin sa korte ang kanyang pahayag, dahil nakipagkasundo na ang kanyang lola sa prinsipal. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Guangman. Nagtataka siya kung paano sila napatawad ng ganoon kadali ng kanyang lola, kung isa sa alang-alang na ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay sanhi nila. Sinabi niya kay Inho na nangako siya sa kanyang kapatid na magbabayad sila. Gusto niyang malaman kung posible pa rin iyon. Ngunit hindi siya masagot ni Inho, at sa halip ay niyakap siya para aliwin. Kalaunan, lumapit si Yondo kay Inho. Isiniwalat niya na nang dalhin siya ng principal sa kanyang opisina, may ginagawa ng recording. Sa video, kasama ng principal ang isang babae, at naniniwala siyang ang babaeng iyon ay si Yuri. Agad na dinala ni Inho si Eugene sa opisina ng principal, kung saan sinimulan nilang hanapin ang video. Natagpuan nila ang footage na nagpapakita sa principal kasama si Yuri. Nagmadali silang pumunta sa kanilang abogado dala ang video. Sinabi sa kanila ng abogado na ang video na ito ay masyadong sensitibo para ipakita sa korte. Gayunpaman, nangako siyang personal itong ihaharap sa hukom.
Ipinaliwanag niya na ang video ay maaaring humantong sa matinding parusa para sa principal. Kinabukasan ay ang araw ng hatol. Dumating ang lahat sa korte, at inanunsyo ng hukom ang hatol. Sinabi niyang silang tatlo ay nakagawa ng kasuklam-suklam na krimen, ngunit nakapag-ambag din sa lipunan sa makabuluhang paraan. Sa kabila ng bigat ng kanilang mga krimen, isinasaalang-alang ng hukom ang lahat ng salik, at sinentensyahan si Mr. Park ng 8 buwang pagkakakulong at 2 taon ng probation. Ang prinsipal at ang pinuno ay nakatanggap ng sentensya na 6 na buwang pagkakakulong at 1 taon ng probation. Habang ang mga salarin ay nakahinga ng maluwag at masaya sa mga magaan na sentensya, ang mga bata ay labis na nalungkot. Si In-ho, sa partikular, ay nagulat at hindi makapaniwala na ang mga nagkasalang ito ay makakatanggap lamang ng ganito kagaan na parusa. Lumalabas na ang katotohanan, pinagtaksilan siya ng hukom at ng abogado ni In-ho sa huling sandali. Pareho silang nabayaran, na nagresulta sa mas mababang sentensya para sa mga nagkasala. Sa sumunod na eksena, ang prinsipal, ang pinuno, si Mr. Park at ang abogado ay makikitang nagsasaya ng magkasama bago tumungo sa kulungan. Samantala, nagpaalam si Eugene kay In-ho habang naghahanda siyang bumalik sa kanyang bayan. Pag-uwi, nalaman ni Eugene mula kina Yuri at Yondo na si Gwangman ay pumunta sa bahay ni Mr. Park upang maghiganti. Agad na ipinaalam ni Eugene kay In-ho ang tungkol kay Gwangman. Pauwi na si Mr. Park mula sa salo-salo nang makasalubong niya si Gwangman. Kaswal siyang inanyayahan ni Park sa loob ngunit si Gwangman ay bumunot ng kutsilyo at sinaksak siya. Isang marahas na pag-aaway ang sumiklab sa pagitan ng dalawa, na nagpatuloy ang away sa isang kalapit na riles ng tren. Habang papalapit ang isang tren, binugbog ni Park si Gwangman, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Gwangman, at ayaw siyang bitawan. Wala sa kanila ang gumalaw mula sa riles, at sa kasamaang palad, pareho silang nabangga ng tren. Sa ibang lugar, dumating si In-ho sa bahay ni Park ngunit natagpuan itong walang tao. Sinundan niya ang daan patungo sa riles at dumating ng ilang sandali, nasaksihan ang nakakasakit ng damdaming resulta. Sa sumunod na eksena, nakita sina In-ho, Eugene at ang mga miyembro ng grupo ng karapatang pantao na nagpoprotesta sa labas ng korte. Sa kabila ng lahat ng kanilang tiniis at inilantad, ang hustisya ay nananatiling malayong maabot. Pagkalipas ng 1 taon, si In-ho ay nakatira na sa Seoul. Nag-email si Eugene sa kanya, na nag-update na ang mga bata ay mas maayos na. Hindi na sila pumapasok sa paaralan, ngunit ligtas at inaalagaan sa Human Rights Center. Ibinahagi rin niya na naghain siya ng apela sa korte, ngunit ito ay tinanggihan. Sa huling eksena, si In-ho ay naglalakad na may dalang birthday cake para sa kanyang anak na babae. Sa halip na tipikal na happy ending, ipinapakita ng pelikula ang mapait na realidad, na minsan, kahit tama ka, mahirap pa rin makuha ang hustisya.